Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Yo. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Podcast na may inuubong dalawa. Ulang kasi ng ulan eh. Yung isa may sipon, yung isa may ubo. Kasi ako nga, hindi ko na lifestyle lang uminom. Kinasal yung tropa. Yan. Sabi ako, pag tropa talaga, mag-a-adjust ako ng konti para sa'yo kung kaya namang pagbigyan. So, napainom ako ng konti, ganun. So, ito yung hangover nun sa akin. Pero, Drinking is not bad, lalo kung ganyang event naman. totoo. Yun yung literal na occasional naman. Oo. Occasional. Tsaka literal na celebration yun. Kasal yun eh. Di ba? Pinaghandaan ng tao eh. Parang di kompleto yung celebration ng di ka mag-iinom. Well, celebration. Yun naman talaga ang purpose ng alak eh. When you have something to celebrate naman talaga. Yun naman talaga ang purpose ng Diba? alak. Oo. Diba? Pag may alak pero walang celebration, ano to? Putang inan to. Oo. Gusto. Ano ba sabi ng emperador? Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. Putang ina nyo, wala naman kayong tagumpay dyan. Kada uwi ninyo nag-iinom kayo. Ano pinagtagumpayan mo? Ang tagumpay kasi may Google Pen yung asawa. Tangina na itong mga to eh. Di ba? Ganyan yan. Huwag kayo ganun na. Tangina. Yun ang isa pa yun. Binubura natin yung ganung culture ha. Yung mag-iinom. Tapos mainit ulo. Ilalabas yung init ng ulo sa mga anak, asawa dun sa bahay. Putangin ng mas bibili pa ako sa inyo doon kayo sa labas, doon kayo sa maghanap ng away sa mga tricycle driver, sa construction. Huwag naman, gago. Diba? Huwag naman, gago. At least yun, may tapang ka. Bakit anong gagawin anong laban nung asawa mo tsaka anak mo sa'yo? Kung doon, di ba? Nakawa naman yung tricycle driver. Hindi, Sinapok ni Puy. Hangunin mo, tangina sino matapang dyan? Tangina, para kuyuging ka ron. Talaga, bibigyan ka ng mga Toda Boys. Kasi yung mga Toda Boys, isa rin yan, pre. Kumbaga parang gang din Parang yan. gang din yan, pre. Legal na gang yan. Tangina yung mga Toda Boys, pag nanggulo ka dyan, babanatan ka dyan. Oo. Magtotropa na rin sila dun eh. Parang di ba? Araw-araw sila nakatambay dun, pre. Oo. Parang pamilya na. Nagchichess, di ba? Nagchichess yan pag walang banatan ka dun pag doon ka nagamok. So isa daw, General ng Soy Army. Ingatan mo pera mo to. O to. Di ako taga Bacolod to siya yun to. Joshon Point pare sa lahat ng social media kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class pare. Go ahead. Available ang mga perfumes natin sa TikTok shop. 8 assets sa lahat ng social media. Pumunta ka sa YouTube ko kasi meron akong daily upload doon. Malupet. 8 asset na may sipon. So yun nga, sa alak, tol, para sa akin, doon kasi sa kinalakihan ko lugar, tol, bago pumatak yung dilim, nakaupo na sila para tumagay. Yes. Gin bulag, nalagyan ng kalamansi. Naranasan ko rin naman yun. Minom din ako niyan. Pero, 3 years ago kasi nandun ako sa point na ayoko na ng ganun. Yung gabi-gabi na lang, walang sense. Yeah. Meron din ako niyan bro, kapitbahay namin nung sa Pag-asa Subdivision. Shoutout sa mga taga Cavite dyan. May kapitbahay din kami doon. Kaso rest in peace na kasi yung dalawa ata sa kanila wala na. But, bakit? Matanda na pre. Na yun, mga tropa ng tatay ko. So every time na galing kaming training noon, taekwondo, training kami. Ang start ng training namin, 6:00. 'Di ba? Hatid na kami ng airmat ko niyan. Nakikita ko na sila doon, nagsiset up na sila 6:00 ng hapon, set up. At tapos ng training namin 8:00. So parang 2 hours training 'yun. Pag-uwi namin si airmat din, ayan na, nandiyan na kami. Dadaanan namin sila lagi. Nandun pa rin sila 2 hours pare, 2 hours. Tapos, si airpat, pagka si airpat ang nagsundo, bababa pa ni airpat yung bintana. Nandiyan na naman kayo. Tagay dito. Ayan yun si airpat. Pero si airpat, di yun nainom yun eh. So, araw-araw yun pre Araw-araw yun ganun. Gabi-gabi naman daw. Gabi-gabi. Hindi naman daw araw-araw. Tangin. Pero sa tingin nyo pare, yung ganung culture bro, maganda ba yun? Yung araw-araw. Talawin natin yung laseng. Di ba, ginagawa mo yun dati? Oo, naranasan ko yun. Kasi nga... Hindi pa to honest hindi nagdedede. Oo. Parang lahat naman yata tayo.
Tsaka parang ano rin, malapit na sa addict yung status ko dati. Halos pa-addict na rin talaga ako dati. Kaya yung araw-araw na inom, naranasan ko yan. Pero sa atin nga, ang naalala ko yung sa atin eh. Sa atin, madalas din tayo mainom. Pero na-practice na natin doon yung productive na pag-inom. Kasi nagiinom kami, pagkatapos sa amin mag-training. So may ginawa kami. So bihirang-bihira nangyari sa atin nun na magkikita tayo para mag-inuman lang di ba? Hindi. After lagi ng training. Kadalasan. So, gano'n nga. Pero, naranasan ko rin na, kasi nung nakilala na ako ng mga tao sa lugar namin na, umiinom pala to. So, lagi na rin akong nayayaya. Pero, nag-iba siya talaga nung panahon na pag nagkaroon ka ng goal na, puta, gusto ko maging ganito Tapos, pag ginamit mo yung logic mo, masasabi mo na, ba, gusto mong maging magaling na rapper, di ba? Dapat nagsusulat ako ngayon nasa inuman ako. Tapos, ang magpapalayo palalo sa goal, pag umabot sa point na, di ba, yung mga kainuman mo, sobrang familiar na kayo. Sa una, masaya puro celebration lang. Buta, lasing ka na, ganon. Ngayon, dahil paulit na nga ng paulit-ulit, abot kayo sa point na, nagiging chismisan na. Yun. Diba? Toxic na yung iba. Toxic na chismisan. Tapos yung galit, pag merong isang nawala sa inuman, wala sa pag-uusapan yun. Si talaga ganito. Lakas mamulutan yan, ganyan. Tapos, wala lang one time na backfight na putang. Kasi, yun ang nakikita kong explanation doon. Dahil, nandun na sila sa kultura na wala silang ginagawang productive. Kumbaga, yung utak dun nagsisignal na rin na, wala na kayong wala na kayong ginagawang maayos So, yung negative criticism, nagiging matapang na siya. Tumatapang na yung negative criticism. So, talagang malinaw na yung mata nyo sa mga negative. Malinaw na. So, hindi lang pala, yan nga, na-realize ko lang din dahil sa sinabi mo, hindi lang pala health mo ang sinisira mo pag araw-araw ka umiinom. Pwede ring mindset mo na rin, sira na rin. Sabi ko, hindi lang pwede, talagang masisira ang mindset. Pangarap mo. Yan. Oo. Tignan mo naman, nagiinuman lang kayo, pero dahil nga nasanay kayo na magkakasama, na ganito, na wala lang isa, biglang babackfight yun. Di ba pangit na energy naman yun? Pero imagine kung bihira lang kayo magsama, magiinom lang kayo pagka may birthday. Parang lahat, good vibes lahat, di ba? Parang gano'n. Pero pagka araw-araw na kayo umiinom, parang pangit. Tama nga yun. Mauuwi sa chismisan yung gabi-gabi kayo nagiinom. Kasi wala nang napag-uusapan. Pupunta na kayo sa life ng ibang tao. Di ba? O kaya yung toxic drama sa internet, doon na kayo magkukwentuhan. Alam nyo si FLM, blah, 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 blah. Kasi nga, wala nang nag-i-improve sa buhay nyo, panaiinom na kayo. Na dapat nga lang yun, pang-celebrate nga lang dapat talaga. Para sa tagumpay nga daw, sabi sa emperador anong tagumpay yung ginawa mo? Diba? Buti kung this week, okay yung nilupitan mo, ganyan. Pwede pa. Tsaka ganito siya kasi yung manifestation totoo yun Yung manifestation totoo yun. So kung halimbawa, araw-araw na kayo nagiinom, araw-araw ng paloko-loko. Kasi lasing ganun. Nagiging realidad nyo yun na ganun Kasi yun yung ginagawa nila. Yun yung ginagawa nyo ng paulit-ulit. So, ang namamanifest nyo rin doon, mundo kayo ng mga ulul. Kaya nga. Di ba? Puro kayong mga gago. Tinan mo, sa inuman, yung ganitong klase ng usapan, yung rami ng episode na ginawa natin, hindi nyo magagawa yung gano'n na hindi ka makakapag-reason out ng ganito. May lasinggero ka na bang kapitbahay na nagtagumpay sa buhay na hindi umalis sa pagiging lasinggero? Comment down below kung meron. Comment down below kung meron. As in yung talagang basag siya every night Every night basag, pero nakikita mo na yung buhay niya, nadadagdagan yung palapag ng bahay niya, nang siya lang hindi umaasa sa OFW na nagpapadala, siya mismo gumagawa ng money na yon. Siya mismo nag-i-improve ng life ng family niya ngayon. Habang basag siya at lasing every night. I doubt na meron. Wala. Why? Kasi sabi ko nga, pangarap ang sinisira sa inyo yan. Saka tama yung sinabi ni Josh on Point 8 Asset na yung mindset ninyo mawawala sa momentum. Kasi may momentum din pare yung kasipagan Malamang may magko-comment dyan pare. May marami akong kilalang mga successful na tao na naglalasing, nagdodroga. Tignan mo naman din yung nangyari sa buhay nila nung
nag-pursue sila sa mga ganong klase ng activity. Nafa-fucked Nasira din eh. Nafa-fucked up. Nasira din. Oo, tama. Oh, so, again, dun mo mapapatunayan, buti nga yun, successful pa eh. Masira man siya, marami siyang pera pang salo. Eh, yung mga loser-loser dyan sa kalsada na panay-inom lang, wala ka na nga pang salo, binabaksak mo pa yung sarili mo. Kumbaga, wala siyang safety net. Di ba? Yung mga successful, hayaan nyo yun kasi mag-inuman siya, mayroon siyang safety net. Ikaw wala nga eh. Susumbat niya sa'yo, bakit si Piolo, bla bla bla, at yung artistang ganito, successful. Tangina mo, hindi nga ikaw yun eh. Kaya nga, Diba, tingnan mo muna yung buhay mo, ipagsasalag mo buhay nun, yung buhay mo. Papasada ka ng toda, tas pangiinom mo pa yung kita mong kakarampot. Yung mga Diba? yung mga nangangatwiran nga ng ganyan, hindi naman ako naniniwala diyan sa kanila. Kunwari sabihin nila na bakit itong successful na tao to umiinom. Hindi ako maniniwala sa iyo kasi alam ko naman na hindi mo naman nakikita yung araw-araw ng buhay niyan. Isang event lang yun eh. Nung nakita mo, nagsi-celebrate kasi meron na silang nagawa. Oo. Nagsi-celebrate na May sila. karapatan ka ng mabasag sa alak. Kahit ako naman, alimbawa, birthday or minsan nga, may birthday, di pa ako nagpapakalasing. Saktong job-job lang. I would say Christmas or New Year. Kahit basag ako, alimbawa, kung okay naman yung pera ko, why not, diba? Minsan, bibigyan mo rin yung sarili mo ng happiness na mabasag ka. Kasama na sa mga lalaki yan, pre. Yung malaseng. Pero yung gabi-gabing malaseng, tangina yun, hindi pwede. Tsaka lagi din nating tatandaan, lagi nyo rin tatandaan mga pare na okay, sabihin nating maayos ka nga, yung mindset mo, hindi, okay ako, kaya kong kontrolin yung sarili ko. But hindi eh, yung ala kasi will make you do crazy, stupid things talaga eh. Yeah. Marami nga dyan, ang ganda ng buhay ng lalaki, kumbaga, papunta na siya, no? Papunta na siya sa magandang mindset. Hindi pa naman siya mayaman, but unti-unti na siyang nag-absorb ng mga ganitong content, gumaganda yung buhay. Napainom. Napainom. May kasamang chicks din na napainom din. Sabi nga natin, alcohol will, kahit matino kang tao, pero yung alcohol will make you do stupid things. Nabuntis mo. Nabuntis. Patay ka. Nag-iipon ka pa lang. Kumbaga, zero ba? Ay, 10K, magkano minimum sa bangko? 10K, di ba? O unti-unti, nagpi-50K. Pa 6 digit na sana, pa 100K. Nakabuntis. Patay. Close account. Finish. Di ba? Cesarean section pa. Aruy. 60K. Buti ko may 60K pa ngayon. Tangina. Parang mga 80 sandaan na minsan. Kaya nga, totoo yun eh. Wala talaga eh. Baga, ako, hanggat maaari, talagang hindi na, zero talaga inom. Hindi, yung yayaan nga namin, itong darating na mga taon, pare 2026 na sasabog kayo. Hindi nga inom ang yaya namin eh. Yun. Hindi. Hindi tayo iinom nun. Hindi tayo iinom nun. Inom tayo pagkatapos. Pwede? Oo, pwede. Let's think about it. Pwede? Pwede? Pagkatapos. Ba't hindi yung pupunta lang tayo para mag-inom? Baka sa isipin nila, magkakalab. Putang ina. It's fucked up, dude. May naalala ko nakakatawa pare dati nung lasingan days natin. Pag nakainom na kami, kaya to connected to dun sa sinabi niya. Pag nakainom na kami, mag-drive kami. Ito, nakasakay ito, nag-drive ako, nakalabas yung ulo. Nag-drive ako, nakalabas yung ulo kung ganyan sa bintana, nakatayo ako. Ganon, si Joshua magagalit. Ina, ito na naman tayo. Ganon. Kasi hindi, kaya ganon, ito na naman tayo. Kasi hindi ko lang isang beses ginawa yung ganon. So, hindi, wag niyong gagawin yun. Kasi ang point nga, kung nabangga ako ng mga panahon na yun, dinamay ko pa yung mga nakasakay sa akin, di ba? Putang ina, nakatabi mo ako nun eh. Wala nang anti-support. Tangina, sa down na lang solo. Alam. So, eto pa, listen guys, seryosong payo naman to, ha? Kapag nagiinom ka pa, halimbawa ngayon, nagiinom ka, may celebration kayo, never go to second location. Lagi ko sinasabi yan sa mga tropa. Huwag na kayong pupunta sa second location. Andun lahat ng devil shit. Kasi, andun lahat ng mga hindi magandang nangyayari, tol. Sa second location lagi. And also, kapag nakapagsaya ka na, nakapag-enjoy ka na, pumatak na yung devil's hour, which is yung midnight, huwag ka nang umextend. Umuwi ka na. 11:30, alas 11, uwi ka na. Alas 10, umuwi ka na. Okay na yan. Parang nandun na kasi yung kademonyoan lahat eh, no? Tol, ito nga eh, tama nga yung nabasa ko nun eh. Walang maganda nangyayari 12 midnight pa ba? Wala. Unless, nasa first location kayo, nasa bahay lang ni Josh on point, with your
friends Friends talaga yun. na kababata, fine. All out. Diyan na kayo matulog. Huwag na kayo umuwi. Diba? Huwag na mag-drive. Safe. Pero yung pupunta pa kayo second location and then 12 midnight lagpas, gigimik, andyan ang patayan. Andyan ang patayan, nawawalan ng cellphone, nawawalan ng pera, andyan yung manggaan, magkakapikunan kayo, makikipagsapakan kayo. Walang maganda nangyayari sa devil hours. Makes sense. Tama. Gets, totoo yun. Kasi Yung drive nyo pa uwi, nabanggit mo nga, that's too dangerous pa. Totoo, pare. I mean, hindi ko siya, pare, maganda yung sinabi mo kasi hindi ko siya mindset talaga nung mga panahon na yun, nung mga kami. Wala, kumbaga, mas okay, exciting pa nga eh. Parang, tara, bar hopping, mga ganong shit. Inuuso dati. Ewan ko ngayon kung uso pa rin yung bar hopping. Ngayon kasi, nagawa ko yan dati. Kasama ko naman yung girlfriend ko dati na SP ko na ngayon. Ginawa namin yan. Kami, Pobla. Bar hopping. Kasi magkakatabi lang yung mga bars doon, di ba? But yeah, totoo yun. Nakaramdam din talaga ako ng ganong shit. Na syempre, lalaki ako eh. Yung SP ko noon talagang lasing na. Pero ako, konti lang. But, may kaba, may takot, may kabaklaan din, ganon. Kaba. Sinulit ko lang yung kaba kasi sa comment section, di ba, may kaba, may ganon. Pare, legit naman yung sinabi mo and mag-agree naman ako sa'yo. Ando naman din talaga yung sobrang saya. 12 midnight onwards, andun yung saya, bar hopping, another faces, another friends na mamimit mo doon. But then again, you cannot change the fact na nandun din yung high risk. Yeah. Yun nga eh. Totoo yun eh. Kasi, mabaril ka, makipagsuntukan ka. Lalo na dalawa lang kami noon. Walang tropang kasama. Dalawa lang kami. Kumbaga, cargo ko pa siya mga 12. Nakauwi ka naman mga 2 a.m. na yun. Na pre, may humampas ng puwet niya. Kumbaga, wala akong depensa. Lasing din ako. Or, syempre, pag may gumawa ng ganun sa misis mo, eto na. Pare, ito na yung sinasabi kong risk ng midnight onwards. Na wala ka naman choice kung hindi kailangan eh. Bastusan na to eh, di ba? Na hindi mangyayari if umuwi ka na ng 10 p.m. or 11 p.m. Ito, strategically and rationally, tips lang naman, just to be safe. Kasi nga, ang goal, mamatay tayo ng maligaya at mahaba ang buhay. Hindi yung mamatay ka kagad ng 25, 30. Tsaka yung, yung mamatay ka in a right way. Kasi may namamatay ng katangahan eh, yung mga ganun, di ba? Oo. Yung makita ka na masaya ka na ganyan, kaysa yung nakaganito ka sa kalsada. Di ba? Ang dark humor nung di ba? pre. Hindi pre, totoo lang. Kasi, di ba, katangahan yun eh. Maraming ganun pre, lalo na nasa motor ako. Ang daming namamatay pre. Umiinom, ito pa hindi ko maintindihan. Ito never kong ginawa to, never namin itong ginawa. Lagi kami nagra-ride nito. Kahit gabi ang ride namin, coffee kami. Coffee ride pa rin kahit gabi. Never yung inom ride. May gumagawa ng ganun pre. Naka-big bike. Delikado yan to. Naka-big bike, nagiinuman ng punta bro. Biruin mo big bike. 100 ang minimum mo niyan. Lalo na dumadaan pa sa expressway yung mga puta. Pipiga ka ng ang mga lalaki, malaki tendency pumiga ng... Dami namamatay, pre. Dami namamatay. So, wag ganun. Lalo na yung mga nagmumotor dyan, never ever kayong uminom na nagmumotor. Again, hindi yan katulad ng kotse. Sasabihin ng iba, mas safe sa kotse. Okay, kasi 4 gulong eh. Kahit ma-outbalance ka, nakatayo yung sasakyan eh. Ang motor, 2 lang gulong yan. Ma-outbalance ka, tumba ka talaga niyan. Kaya nga eh. Diba? Pag lasing ka, sira yung balance. Sira. So mag-ingat pare, mag-ingat ng wag tanga. Laging ang goal natin pre umalis sa mundo na to na kahit papaano may angas, may dignidad, mayroong nakita ka doon, maporma to dati. Ay, maangas to, mayaman to dati. Hindi yung nakaganong ka, bro. Di ba? May chok. Ayun na pre. Naguhit ka na chok. Tapos ang reason of death mo, basagan ng bote sa bar? Yeah. What the fuck? Sinaksakan ng bote dito? Tangina. Dahil pinagtanggol mo yung babae, hindi mo naman kilala. Nabastos. Di ba? Fuck. Na mataas pa yung body count. Tangina. Bakit mo siya binabastos? Yung babae may 90 body count. What the fuck? Di mo ba alam na ako ang pinili niya, pang 100 ako? Ako yung pinili niya. Sa dami-daming pwedeng maging 100 body count niya, ako. Nasaksak ng bote. Nachokan ka ngayon sa kalsada. May chok ka na.
Inang yung pangit nun. Kaya nga in a way, nagiging useful din talaga useful talaga yung parang gera mindset sa ating mga lalaki. Ano yan? Kasi nga, kung gigera ka nga, hindi mo lalanguin sa alak yung sarili mo. Di ba? Di ba? Alam mong may laban ka, ba't ka maglalasing, di ba? Araw-araw may laban ng lalaki, pre. Oo. Yeah, talagang listo ka. Gusto mo conditioned ka. So, yun talaga connected na talaga sa pagiging masculine mo na parang gigera ka palagi. Tama. Pati yung forma mo nga, medyo ihahanda mo rin. Pag nakipagsuntukan ako, ito, hindi ko na. Tama. Di ba? Meron bang meron yung naghihikaw sa ilong. Lalaki naghihikaw sa ilong na Red flag na. Lalaki mong tao. Red flag na. Talaga, red na agree kayo. Kasi ako talaga ini-imagine ko rin na hindi ako maghihikaw sa ilong kasi nga pag nakipagsuntukan ako, di pag nasuntok yun, Kahit nga. May hikaw ka sa ilong. wala nga. Kaya nga, may hikaw rin ako. Ito, may hikaw. Ito. Kristiyano eh. Christian. Di ba Christian yan? Ang alin? Kaya may butas yung tenga. Ewan ko. Trip ko lang to nung high school eh. Pinangat ko sa Christian yan. Hindi ko alam, pre. Ako hindi ko alam sa Christian yun. Oo, isa. Hindi ko alam yun. Ako may mga hikaw din ako pero tinanggal ko. Ang logic ko doon, sabi ko, kung mapapaaway ako, hindi makakatulong tong mga na to. Yung mga dangling, pre, delikado yun. Oo. Yung mga bilog, mahihila yun eh. Ang lalaki mong tao, may butas ka sa dila. Ano na yung sa ilong, pre? Ako, delikado yun. Meron ka ba? Wala. Gago. Wala. Totoo ka. Wala ako kasi Para saan, di ba? pampasarap daw ng Ang ina mo susubo Eh, di ka. ba din nga? Ba't din Ang nga? ina mo. Gago, may butas. Babae lang yung nagsadila, pre. Lalaki, merong ganun. Ay, oo, meron ka kasi ako, bro. High Di ba? school. Oo, Nagsusubo ka ng burat? Ang ina mo. pang babae nga yun eh. Gago, di ba? Gago, tol, pag nakakita ko ng lalaki, may butas yung dila. Tapos lalaro-laro yung gano'n. Ano, chuchupa ka? Ang ina mo. Sarap mong kotongan eh. Parang Magandang gago. usapin to, bro. Magandang usapin to. Importante to. Kasi nga, siyempre, new gen, forma, kasama sa forma yung mga earrings. Gago. May mga earrings talaga na hindi dapat pang lalaki. Pag-isipan mo In muna. terms of self-defense, in terms of your security, hindi siya preferable para sa akin eh. Lalo na yung dito, lalaki kang tao, meron kang ganito. Gago, maputol yung ano mo niya, no? Oh, tapos for example, hindi ka naman nakakotse, nasa jeep ka. Mamay pagtripan ka ng badyaw, hilain yung ganun mo. Oo. Patay! Dugo yun, pre. Badyaw talaga, Ano, bakit? Mamaya, may nadudurangan na badyaw eh. Tangina. Gago ang magtatanggol sa badyaw, gago. Nandudurayan eh. Hindi. Buisit nga ako dyan. Dati nagko-commute ako, dinuraan ako dyan eh. Ang ina mo, kadiri, totoo ba yan? Oh, pre. Pero hindi, Badyaw. ang tinutukoy niya, yung badyaw na sumasampa sa jeep, hindi yung mga badyaw na nananahimik sa lugar nila. Yung masama lang. Oh, yun. Eh, yun naman ang nakikipag-interact sa atin. Wala naman akong alam doon sa mga nandun eh. Hindi yung good jaw. Oo, good job. Yung bad job. Kasi pre, na-experience ko pa nga kasi mahilig ako dun sa dulo eh. Kasi mas mahangin dun, hindi dun ang mas gusto ko. Dun sila, di ba dun sila sumasabit? Oh. Tangina pag hindi mo binigyan, yung poker face ko pa naman pre, nasabi nga sa akin to na masungit daw ako sa poker face, na ganyan ako. Tapos, edi syempre, bumabiyahe, nagtitingin-tingin lang ako, di ko siya binigyan, basta nakatingin niya sa akin. Pagbaba ko, puta, dinuraan ako dito. Gago pre, kaya masama loob sa mga yun. Kaya buti na lang talaga, nagkapera tayo, hindi na ako nagko-commute eh. Ako naman, ng bad experience ko lang sa Badyaw, binato yung barya. 4 pesos nang nakuha niya sa isang pasada. Nag-jeep pa ako nun eh, papuntang trabaho sa BPO. Isang pasada niya, ang daming pasahero, wala nagbibigay. Tapos may isang ali lang na nagbigay, parang tita na siya. 4 pesos, nakita ko, inabot. Hindi na sinobre, ginanon na lang niya. 4. Sabi niya, ganun, Badyaw. Binilang niya, 4. Gumanon, tapos naglakad. Ganun siya. Pagdating doon sa dulo, sa'yo na yan! Ginanon, sabog yung barya, pre, nakakaya. 4 pesos. Nalaw tuloy yung... So, yung tita, yung mukha niya, parang namula yung mukha niya. Siyempre, parang nakaka-offend naman yun. Matakot yun for sure. Matakot, na-offend. Kasi siyempre, barya niya yun eh. Parang, sa'yo na yan! Ginanon, tapos binato. Parang Tagalog pa nga nila, iba eh. Parang gano'n yung pagkakaintindi ko, sa'yo na yan, parang gano'n. Basta iba yung Tagalog nila, di ba? Natatawa tuloy. Alam mo yun, pre, yung meme sa Facebook, yung may abnoy na nanghihingi ng 5 piso, na parang nagpakita pa siya ng suso. 5 piso lang hinihingi ka. Di naman Badyaw yan, si Raulo na yan. Raulo na tibo.
Ay tayo suso niyang ganyan, no? 5 piso lang hinihingi ka. Sabi niya. Mananapak yun eh. Mananapak yung pre. Napanood ko yun. Mataba siya, tapos mananapak. Ayoko manakit. Manakit. 5 piso lang hinihingi ka. Nakaganon siya. Ganun yung boses niya. So going back sa inom, ako, marami rin ako bad experience dyan sa inom, kaya nga nasasabi ko yan, napapayo ko yan. Napatrouble na, maraming beses na rin, di ba? Kasama yan eh. Kaya nga nag-agree kayo dun sa Devil Hour na 12 midnight pababa, kasi nandun talaga sa apakan. 5 kayo, 6 kayo. Lalabas pa kayo, galing kayo sa bahay ninyo, tara, dun tayo sa, sa ganitong inuman. Timog tayo, Tomas Mora to, kaya. 6 kayo, 5 kayo, ang lapit ninyo sa away. Kasi, yung time na lumabas kayo noon, mainit kayo noon, pre. Matapigal lang kayo. TH ka rin. TH na kayo, parang tangina, Diyos. Gago yun, binangga si 8 Acid. Ang init talaga. Mainit, Yun. Basta isang grupo kayo lumabas, 12 midnight onwards, delikado na yan talaga. Sa bahay na lang kayo kung gusto nyo mag-inom. Ito rin, another form. Sige, ikaw muna. Ano nga, na-appreciate ko yun na highlighted mo talaga na never go to second location. Yeah. Kasi, Ganda nga nun eh. Kasi, di ba? hindi ko wala rin sa mindset ko yun. Wala. Kumbaga, naging na kayo eh. Nung nag-inom na kayo sa bahay o sa place man yan, hindi na 100% yung utak nyo. Vulnerable na kayo in a way. Tapos, ang gagawin mo kasi nung pa nag-second location ka, para kang nag-up the ante eh. Kasi, Ano yung up the ante? Yung trip Up the nyo. level mo. Yung trip nyo, tinataasan mo pa. Yung lasing ko, for example, yung lasing ko ngayon, puta, dapat mas lasing ako dito. Oo, basta yung trip mo, gagawin nyo pang mas angat pa. So, isipin mo yun, hindi na 100% yung utak mo, vulnerable ka na, yung risk, doon ka pa nag-decide na, sige, dagdagan natin yung risk. Di ba? Kaya nangyayari yung mga gulo talaga. Legit. Away, pwede ka mabunggo, yung sinasakyan ninyo. Andyan yung maraming namamatay sa second location. Mapapaaway pa, bro. Kasi ito, lagyan natin ng specific na scenario. Galing na kayo sa inuman sa isang place, lumipat kayo rito. So, yung energy ninyo mas matataas na parang, Tapos pumunta kayo dun sa place na nag-uumpisa pa lang na magsabugan. Yung mga lalaki doon, tahimik pa lang, nag-observe pa lang, first time pa lang nila, magiinom pa lang sila. Tapos may mga papasok na maingay, makukulit na. No, doon nag-umpisa yun, pre. Tama yun. Itripang kayo. Tama yan. Yun talaga yun. So, again, maganda yung pinag-usapan namin, pare, no? Napapanahon, lalo na, mag-holidays ngayon. Yun na, pare, mag-holidays ngayon. So, ingat. As much as possible, kung gusto niyo mag-inom sa isang place na lang, at least, kilala na kayo ng mga tao doon. Diba? So, kasi pag nasa isang place, yung mga bouncer, kilala na kayo, magkulit kayo dyan, mga kasama niyo, sabay-sabay kayong sabog dyan sa isang place. Hindi yung lilipat pa kayo mamaya, kaka-open lang nun. Ingat ngayong holidays, pare. Kaya sa bahay ninyo, sarapan nyo na lang yung pulutan. With your loved ones at mga friends talaga na, alam mo na, talagang trusted mo, di ba? Kasi napag-usapan nga natin din last time na yung sa last episode na may mga tinatanim na nga na chicks dyan sa mga club, mamaya, hyper ka pa, nilapitan mo yung babae, biglang kinuha na yung cellphone. Legit. Nangyari na nga, di ba, kay Eko? At marami na talaga syndicate din dyan sa mga club na naglalapag ng babae. Alam nyo ba kung gaano kadali maakusahan ng kung ano-anong shit tungkol sa babae? Ha? Salaysay lang niya kailangan na ipiprint, pare, sa ilang piraso ng papel at pwede ka na maswak at maabala ng sagad. Ingat. Ganun lang kadali. Ngayong holidays. Salaysay lang niya, totoo man yan o hindi, maaabala ka nun. Sabi ko sa'yo, salaysay lang niya at patak ng luha niya na which is kaya nilang gawin anytime, anywhere. Ganun lang kadali. So, mag-iingat kayo. Ngayong holidays, pare, mag-ingat. Alright? Mag-isip, mag-enjoy, pero mag-isip. Okay? Mag-enjoy, mag-isip. So, pare, don't forget to subscribe. No? Comment down below. Ano yung mga, sa tingin ninyo, mga do's and don'ts pag nag-iinom, pare. Now, celebration is good, but, nandito tayo para i-controlin lang yan. Right? So, comment down below, pare, kung ano yung mga tips ninyo sa darating na holidays, sa mga inuman, para safe. Iwan nyo yan sa baba. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. We'll be right back. Pasko na! Merry Christmas! 3 p.m. gang.